Magandang araw po sa atin, sa mga kapatid po natin dyan na naka-online. Po. I hope you are all doing well. Lahat po ba tayo ay nagagalak sa araw na ito? We must be filled with joy. Hindi po ibig sabihin na tayo hindi nakangiti, hindi na po tayo ay, hindi ito ibig sabihin na hindi na tayo nagagalak. Madalas, ang kagalakan po ay hindi naman po natin napapakita yan dahil lang sa lagi tayong nakangiti. No? Pagkamat oo, maganda, hindi maganda talaga nakasimangot, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo pala gagaya ng mundo na masayang-masaya. Hindi ito ibig sabihin ang kagalakan ay nawawala na sa atin. Dahil ang totoong kagalakan, it is consistent. Ano po ibig sabihin ng consistent? Tuloy-tuloy ang kagalakan maging sa oras man ng tinatawag na solitude. Kahit na ibig sabihin ang kagalakan na kahit na ikaw ay nag-iisa, ibig sabihin nandun pa rin dapat ang kagalakan natin. Dahil po ang kagalakan yun ay hindi nagmumula sa mundo ito. Ang kagalakan na ating tinataglay o ating hinahanap ay ang kagalakan nagmumula sa Panginoong Hesus. Amen? Matatagpuan po natin ang kagalakan na yon kung tayo po ay sasama o susunod sa ating Diyos. Lalo-lalo po, at ganoon din naman sa katuruan po ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang Diyos po natin, ang Diyos ay banal. Kapag sinabi pong banal, siya ay Diyos, hindi mo po maihihiwalay sa Kanya yung pagiging banal. Automatic, banal po ang Diyos. Kaya nga ang Diyos, di ba, ayaw po niya ng marumi. Dahil siya ay banal. Kaya ang panawagan po niya sa lahat ng mga susunod sa Kanya, lahat ng gustong tanggapin ang Kanyang mga pangako, ang panawagan niya, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Banal po ang ating Diyos. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tinanggap natin siya bilang ating Ama. At tinanggap din niya tayo bilang tayo mga anak niya. So, ibig sabihin, kung tayo ay susunod sa ating Diyos, kung tayo ay tinanggap na nga natin ang ating Diyos bilang ating Ama, then, of course, magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Lilihis na tayo sa mga dati nating ginagawa at kinakaugalian na hindi ayon sa pamantayan ng Diyos. Mark this, uusigin ka na ng mga kaibigan mo, uusigin ka na ng mundo. Sasabihin na nila, bakit iba ka na? Dati, sumasama ka sa amin sa inuman, dati madalas ka namin kasama sa party, dati madalas ka namin pumunta sa bar, pero bakit ikaw umiiwas na? Tutuksuin ka pa, lalaitin ka pa ng marami, sige, magpakabanal ka. Kahit na po tayo ay tuksuhin na magpakabanal tayo, tanggapin po natin yun. Kahit karapat-dapat po at dapat lang na magpakabanal tayo. Dahil sabi nga po sa aklat ng Revelation, no unholy, no unclean can enter the kingdom of heaven. Walang hindi banal na makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit po? Dahil anumang marumi, anumang hindi banal na lalapit sa trono ng Diyos, masusunog. Kaya hindi po sila makakapasok doon. Dahil our God, our God is a consuming fire. Sabi nga po sa Pahayag 21 verse 27, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Hindi marumi sa paningin ng tao, kundi sabi dito, marumi sa paningin ng Diyos. Dito po pumapasok na iba ang katwiran ng Diyos, iba ang pamantayan ng Diyos sa katwiran, iba ang pamantayan ng Diyos sa kabanalan, iba naman ang pamantayan ng tao sa katwiran nila. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling.
ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. Okay? Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, iniingatan ng kordero ng Diyos. Pastor, gusto kong ang pangalan ko ay maisulat sa aklat ng buhay. Posible po ba, Pastor, na malaman ko na ngayon kung talaga ba nakasulat ang pangalan ko sa kaharian o sa aklat ng buhay? Meron ba pamantayan o meron bang posible ba? It is possible. Inihayag po ng ating Panginoon Hesus kung papaano na ang pangalan po natin ay malalaman natin kung ito ba ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Diyan po sa aklat ng Luke chapter 10. No? Sabi po dito. Sabi niya muna sa 17. Masayang bumalik ang 72. Iniulat nila sa Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Ano? Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Sabi pa niya, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu. Okay, sabi ng Panginoon Jesus, hindi dahil napapasuko ninyo ang mga maruming espiritu, hindi lang yon, ano? Hindi lang yon ang dapat nyo ikagalak, kundi higit pa ron, sabi niya, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Amen. Hallelujah. So kita niyo po, ano? Anong ginawa? Ano po ba yung ginawa ng mga apostol o mga disipulo ng ating Panginoon Hesus? At sinabi niya na nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa previous verse po niyan, babasahin po ninyo. Anong sabi niya? Magpalayas kayo ng demonyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit sa pangalan ko. So naintindihan niyo po ba kung bakit tayo nagpapalayas ng demonyo at ano yung kagalakan na ito na napapalayas natin ang demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus? Ang ibig lamang pong sabihin nun, ikaw, kung naranasan mo na ang demonyo ay sumuko sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Hesus, then magalak ka dahil ang pangalan mo ay nakasulat na sa langit. Kaya, anong gagawin mo? Bagamat yung ginagawa natin ito, inuusig tayo maging na mga kapwa Kristiyano, sasabihin, kulto ang ginagawa natin. Ano ngayon? Sino ang pakikinggan mo? Pakikinggan mo sila o pakikinggan mo ang katuruan ng anak ng Diyos at Diyos mismo? To whom you will listen to? Sino pakikinggan mo? Sasabihin nila, baliw na kayo, baliw tayo. Tingnan nyo, kakaunti kayo, madami kami. Sino pakikinggan mo? You choose. Ano? Ang Diyos po ang standard ng kabanalan. Ang Diyos po natin ang standard ng katwiran. Yung kanyang katwiran ay hindi katulad ng katwiran ng tao. Sa mata ng Diyos, kapag hindi ka nagbibigay ng handog, ito ka po, magnanakaw ka. Sa mata ng tao, basta't wala kang tinatapakang tao, matuwid ka.
Nasaan doon ang katwiran? Okay, kahit hindi ka magbigay ng dugay ko po, kahit hindi ka sumanambahan sa paningin ng tao, basta wala kang pinapatay, tingin nila, wala kang ninanakawang tao, mabuti ka. Pero sabi ng Biblia, gumagawa ng masama, sinungaling. Ano? Sinong sinungaling? Ang Diyos, sabi niya, kapag hindi ka nagbibigay ng inyong handog at ikapo, pinagnanakawan mo ang Diyos, magnanakaw ka. Pero sabi ng tao, hindi naman ako nagnanakaw. Sino ang sinungaling? Ang tao o ang Diyos? Alam po natin sa Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling kagaya ng tao. Since ang Diyos ang standard, sino po ba ang hanggang ang sa bandang huli ang mananaig? Ang Diyos natin, in-establish na po niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang pamantayan. Ang lahat ng mga elemento sa mundong ito nananatili sa kanilang kinalalagyan, ang mga planeta sa langit, sa langit, sa universe, nananatili sa kanilang kinalalagyan ayon sa in-establish ng Diyos. Maging ang mga prinsipyo at pamantayan sa mundong ito ay in-establish ng Diyos. Halimbawa na lang, bakit ba sa batas ng natin ay makukulong ang taong mamamatay tao? Sino ba ang establish ng rules na makasalanan ang pumapatay? O ng kautusan na makasalanan ang pumapatay? Ang Diyos po ang unang nagtakda niyan. Kaya nga po tayo nagsasabit lang tayo sa standard ng Diyos, ang tao. Kaya kapag ang tao gumagawa ng kanilang mga sariling rules na taliwas na doon sa pamantayan ng Diyos, ito ay nagiging tinatawag na deviation. Ito na po yung unti-unti o simulang paghiwalay ng tao mula sa Diyos. Dito nahihiwalay. Ano? Kaya ano gagawin natin? Ang lagi natin sinasabi, manumbalik tayo sa Diyos. Manumbalik tayo sa Biblia. At yung panumbalik na yan, manumbalik tayo muling magsaliksik ng kautusan. O ng kasulatan, ng kasulatan, the Scripture. Dahil ang Diyos po natin, hindi po niya kinakailangan makipagkompetensya sa mga tao para lamang sa ma-recognize siya. Hindi niya kinakailangan makipagkompetensya sa sanlibutan para lamang sabihin na ang Diyos ay matagumpay. Ang Diyos po, mula pa noon, matagumpay na po siya. Hanggang ngayon, matagumpay po ang Diyos. Sasabihin ng mga tao, bakit napakatindi ng kasamaan sa mundo kung talaga matagumpay ang Diyos? Matagumpay po ang Diyos hanggang sa mga sandaling ito. Bakit? Dahil tagumpay siya na ang mga ayaw sumunod sa Kanya ay lalo niyang itinutulak sa kasamaan upang sila lalo mapahamak. At yan pa rin ay bahagi ng katagumpayan ng Diyos. Yan pa rin ay bahagi ng Kanyang plano. Yan pa rin ay bahagi ng Kanyang kalooban. At ang lahat ng mga umiibig sa Kanya, iniingatan niya, bakit sasabihin mo naman, Pastor, bakit ang dami mga pasakit na mga sumusunod sa Diyos, sa katwiran ng Diyos? Of course, natural, kailangan mong maintindihan na ang mga pasakit na ito ay para sa iyo, para maintindihan mo na hindi ito ang mundo na dapat mong gustuhin. Dahil nga sa mundo ito, punong-puno ng pasakit. At ano ba ang pangako ng Diyos sa atin? Ano ba ang pangako ng Panginoon Jesus sa atin? Doon sa kaharian kung saan tayo dadalhin, wala ng pasakit, wala ng pagluha, wala ng kamatayan. Narito ang kamatayan. Ngayon, pinapaalala ng Diyos sa kanyang mga iniibig pagdating ng mga kaya binibigyan niya ng mga pasakit, hinahayaan niya mga pasakit sa mga kanyang umibig upang maramdaman nila na huwag nating iibigin ang mundong ito. Maliwanag po. I hope maintindihan po na natin ang layunin ng Diyos na yun. Kaya anong gagawin natin kapag tayo ay nasa gitna ng mga sufferings and pasakit, lagi nating tawagin ang ating Panginoong Hesus at dahil pinapaalala sa atin na talikuran. Humingi tayo ng tulong sa Kanya upang maintindihan natin na lubusang talikuran ang mundo ito at magawa ang kalooban ng ating Panginoon Hesus. Dahil yun ay patuloy na pagpapaalala sa atin upang
muli nating sundan yung katwiran ng Panginoon Hesus at talikuran yung mga sarili nating katwiran. Naintindihan po natin? Sa panahon po ngayon, nabubuhay tayo, sa mundo na kung saan yung pagka-ignorante ng mga Kristiyano ay mas higit pa kaysa sa pag-ibig nila sa katotohanan. Mas namumuhay tayo na mas pinapahalagahan ng mga maraming Kristiyano yung pagiging ignorante nila kaysa alamin kung ano ang katotohanan. Alam mo yung pagka-ignorante na ito, ay ito na, nagkapagbasa na ako ng Biblia, ay hindi, narinig ko na yan, alam ko na yan, and then wala na silang pag-ibig na makinig pa, wala na silang appetite na makinig pa ng makinig, at pag nilay-nilayan, at suriing mabuti kung alin ba yung totoo. Basta nakinig na. Basta ito na kami. Ito na kami sa church na ito na lakhan namin, ganito na talaga naging gawin ng church namin. Masaya na kami sa church na ito. So, ganun na lamang po ang pagka-ignorante ng maraming Kristiyano. Bumabalik lamang din po in the Old Testament kung paano na ang Panginoong Hesus, yung old church na corrupt ay, di ba, malaking templo, maraming pumapasok, ay yun po yung kanyang kinukundina at ninanais siyang ma-reform. So ano pong gagawin natin? Patuloy po tayong magsaliksik. Yung sense of truth, pairalin po natin. Sense of truth. At papaano tayo magkakaroon ng sense of truth kung hindi po tayo magbabasa ng kasulatan araw-araw. Kaya po makikita po ninyo sa ating dawn prayer, alam natin, medyo hirap, may mga pagkakataon, hirap tayo makapagbasa, halos mapakinggan na natin, pero nandun pa rin yung patuloy nating pagbabasa, pakikinig sa salita ng Diyos, hanggang sa may mga unti-unti tayong mapulot at maintindihan. Ang pagbabasa po ng kasulatan, sabi niya, hindi lang minsanan yan, dahil sa binabasa natin, di ba? Pagbulay-bulayan, araw at gabi. Paano pagbubulay-bulayan yan kapag nakalimutan mo? And that's why, every day, patuloy pa rin tayo nagbabasa. Kahit pa ulit-ulit lang yan. Dahil ang sakit ng tao ay makakalimutin. Kaya kailangan natin basahin kahit paulit-ulit pa yan. Dahil ang salita ng Diyos, lagi po yung magiging bago sa atin. Laging may i-reveal sa atin na maunawaan. Na kapag yung salita ng Diyos patuloy natin nababasa at naiipon sa atin, maya-maya sa mga gawin na pamumuhay natin, bigla na lang tayo may marirealize, ay oo nga no. Ito rin pala yung ibig sabihin ng Panginoon Hesus. Ito rin pala yung ibig sabihin ng sinasabi ng Biblia na ganito dapat kong gawin. Na ito palang gawin ng pamumuhay ko nito ay hindi pala nakaayon sa kanyang pamatayan. At yun din, ganun po maipapaunawa ng Diyos at ganun po tinuturo ng banal na Espiritu ang kanyang salita o ang salita ng Diyos na ating napapakinggan kapag binubuksan ang ating pangunawa, kapag binubuksan na ang ating mga mata. Kaya nga it's a never loss. Hindi po pasakit na kahit araw-araw man tayo na nabibigatan sa paggising natin para magbasa. O kaya, pagbabasa tayo, minsan talaga, yung mata natin, di ba? Pag nagbasa talaga na tayo ng Biblia, babagsak talaga yung mata natin. Why? Kasi andyan ang tukso ng demonyo. The more na lumalapit tayo, the more na naghahanap tayo, nagsisik tayo ng salita ng Diyos, the more ang atake po ng mga demonyo. Kasi ayaw nila na mabuksan ang iyong mata. Ayaw nila na makilala mo ang katotohanan. Bakit? Kasi ang mga demonyo nga, hindi nga sila nakatagpo ng kapahingahan dahil sa kasinungalingan nila at ikaw na nagliliwanag at natututo ay makakabahagi sa kaharian ng Diyos, makakabahagi ka sa kaluhatian ng Diyos, samantalang sila ay maiiwan. So, inggit na inggit sila at hindi lang yon, maging ang diablo at ang mga fallen angels ay inggit na inggit sa iyo na nakakaunawa ng katotohanan at tumutupad nito. Hinangad ni diablo na makapanumbalik
doon sa kanyang dating posisyon, pero wala na siyang pagkakataon. Why? Bakit wala nang kapatawaran sa kanya? Dahil andun na siya sa tugatog ng truth. Alam na niya eh. Alam na niya kung ano, nalasap na niya kung ano yung nandoon sa kaluhatiang kanyang tinaglay. Kaya nga, ano ba ang sabi ng kautusan ng Panginoon Hesus? Kapag naunawaan mo na ang katotohanan, pagkatapos mo ito maunawaan, tanggapin, maranasan, malasap, at tatalikuran mo pa rin, wala nang dugong maibububo para sa kapatawaran na yung kasalanan. Kapag naunawaan mo na, nalaman mo na ang katotohanan. Same thing. Ganun po ang ginawa ng Diablo. Alam na niya ang katotohanan eh. Bakit tumalikod pa siya? Kaya po siya inggit na inggit sa atin kapag nabubuksan ang ating kaisipan. Hallelujah? Kaya nga, huwag po natin pairalin yung pagiging ignorante natin. Tandaan po natin, sa panahon ngayon, napakaraming Kristiyano ang ignorante. Patuloy pa rin nilang isinasabuhay o pinagpapatuloy pa rin nila about the tradition na hindi naman ito ang inutos sa atin ng Diyos. Ano? Yung Christmas, bakit hindi po tayo ganoon nagse-celebrate ng Christmas? Of course, hindi ko po sinasabing hindi tayo nagse-celebrate. Pero yung season na ito, bakit hindi po tayo nakikiisa sa kanila? Why? Kasi the celebration ng isang Kristiyano, normal na po yan sa atin every Lord's Day. Every Lord's Day, we celebrate. Ito na po yung celebration natin eh. Ano ang sinaselebrate natin? Life. Bagamat tapos na eh. Tapos na yung pagtanggap natin. Okay? Di ba? Kaya ka narito ngayon. Dahil alam mo sa sarili mo na tinanggap mo na ang Panginoon Hesus. Ang kapanganakan ng ating Panginoon Hesus ay tapos na. Tinanggap mo na siya. Tama? Kaya ka narito ngayon, nananatili ka dahil nagagalak ka na sa pangako ng Diyos na hindi na yung kanyang pagsilang dahil siya na mismo ay muli nang nabuhay. Isinilang siya, namatay sa pisikal, muling nabuhay. At yun na po yung kagalakan ng pangako na ating ipinagdiriwang. Na yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus ay pinapaalala sa atin sa araw na ito, dahil sa araw na ito, the day of the resurrection, ito po yung araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus. Kaya huwag niyo pong sabihin na porque hindi tayo nakikiisa sa gawin ng mundo ito, hindi na tayo nagkagala. Every Lord's Day must be full of joy. Sabi ko nga, hindi lang ito basta araw ng pagluhod natin sa ating Panginoon o sa ating Panginoon Hesus, kundi ito rin ay araw ng pagdiriwang na ang muling pagkabuhay ay atin ring makakamit sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa katotohanan sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga the celebration of the birth, natanggap na po natin. That's why nandun na po tayo sa patuloy na pagpapanatili ng ating pananampalataya. Dahil gaya nga sinasabi natin, ano ba ang araw na ito ay patuloy natin pagtanggap ng katuruan ng Panginoon Hesus. Tama? Pinapakinggan natin sa araw nito. Then, isinasabuhay natin. At sa pagsasabuhay natin ng salita ng Panginoon Hesus, sa katuruan ng Panginoon Hesus, kapag nagawa natin yon, anong sabi doon? Kaya binasa natin, yung pangalan mo ay nakasulat na sa langit. Kapag namamanifest na sa iyo ang salita ng Diyos, then your name is written in heaven. Pero nga, ito tayo, kung hindi ka mananatili, ano ang sinasabi sa Revelation? Doon sa mananatili, sabi niya, I will not blot out his name in the book of life. Ano ibig sabihin nun? Kung sabi niya, hindi ko buburahin ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Kung ibig sabihin,
May pagkakataon ba na pwedeng mabura ang pangalan natin sa aklat ng buhay? Yes. Kung hindi nga tayo mananatili. Kaya wag po natin ipagmalaki na porque tinanggap ko na ang Panginoon Jesus, I'm saved. I'm saved. Kahit anong gawin ko, I'm saved. No. Sabi po niya dito, ang magtatagumpay, ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. O, di ba? Ang magtatagumpay, hindi aalisin. Paano pag hindi ka nga nagtagumpay? Tinanggap mo ang Panginoon Jesus, hindi ka nga nagtagumpay. Anong gagawin? Pwedeng maalis ang pangalan natin. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. So kapag tayo nakasulat ng pangalan natin doon sa aklat ng buhay, then we must possess until the end. Kailangan panghawakan natin hanggang sa huli. So Mark, kaya once saved is always saved, huwag kang magpakampante dyan. Kaya nga araw-araw, ang sabi ng Panginoon Jesus, we must pray so that you will not fall in temptation. Hallelujah. How glorious. How glorious na tayo po ay binigyan ng itong pagkakataon. Amen? Kaya nga, the Christmas, hindi po tayo nakikisa ito. Dahil, ito na, nagsaselebrate tayo. But mark this, don't forget, meron po tayong celebration na pwede po natin na sundin ayon sa pamantayan ng Diyos, at yan nga po yung gaganapin natin Thanksgiving. Kaya maghanda po tayo sa ating Thanksgiving. Dahil dito sa Thanksgiving na ito po ang selebrasyon na pinangakuan ng Diyos na may pagpapala. So, ano ba yung magiging Thanksgiving na to? So, gather. Pag nilanilayan nyo na, account all the blessings that you receive for the whole year, yung ani ninyo, and then, ano yung i-offer mo na isa na sabi ng Diyos na i-offer mo as your harvest. The best. Yun po ang paghahandaan po natin by next week na ba yun? Next week na po yun. Ano po? Next Sunday. Lord's Day. Sorry. So paghandaan po natin. Ano po? Dahil ito po ay may kalakip na pangako ng pagpapala. That's why we celebrate. Instead of Christmas, we celebrate Harvest Festival o tinatawag natin Thanksgiving. Isa pa, one more, God never told us, hindi po sinabi ng Diyos na maglagay tayo ng kung ano-anong simbolo sa ating katawan para lang ma-recognize na tayo ay mananampalataya ng Diyos. Hindi niya sinabi magpatato ka ng krus, hindi niya sinabi maglagay ka ng krus dyan, no? Hindi niya sinabi na para ma-recognize kayo na kayo mga Kristiyano, maglagay ka ng Christmas tree dyan. Magpatutog ng Jesus. Magpatugtog ng mga... magpatato ka na ng Jesus. Hindi po eh. Hindi po yun ang iniutos ng Diyos sa atin. Hindi ang imahe. Kasi nga, sabi sa Exodus 20, verse 4 hanggang 5, basahin nga po natin. Exodus. Para unti-unti po tayo malinawan sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang. Anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Ano ba ibig sabihin ng anumang nilalang? Bakit ka gagawa ng krus? Ang krus ba nilalang? Ang kahoy ba nilalang? Ang Christmas tree ba nilalang? All of this created. Pero sasabihin naman ng mga tao sa atin, hindi naman namin sinasambayan. Hindi nga sinasamba. Makita mo ang daming mga tao kapag nakita nila ang krus, luluhod. Lumuluhod sa krus. Yung Christmas tree, anong ginagawa? Sa panahon ngayon, they give more attention to the Christmas tree rather than
the name of God. Parang mas masaya pa ang tao na mag-decorate ng Christmas tree o maglagay ng Christmas tree kaysa yung alalahanin, yung pangalan ng Diyos. Let us be reminded, mark this, doon sa naganap sa Kalbaryo, the cross, ano na ang naiwan sa mga kaganapan yun in the history? Naiwan ba yung cross doon? Nananatili ba? Hindi. Nananatili pa ba yung katawan ng ating Panginoon Jesus doon? Wala na. Pero may isang naiwan doon sa cross o sa lugar na yon, sa oras na yon, na hanggang ngayon nananatili. At ano yun? May pangalan na naging nanahayag na makapangyarihan, and that is the name Jesus. Yung dugo na nabuburon, dugo kanino? The name of Jesus. The name of blood is Jesus. Ano ba ang ibig sabihin nung maipako ka sa krus? Ano ba ang ibig sabihin ng cross? Alam niyo ba na kapag noon sa panahon ng Romano ay maipako ka sa krus, isang napakalaking kahihiyan, at kung may pako ka ron at may sabit ka ron, anong ibig sabihin nun? Do not remember this man anymore. Huwag mo na aalalahanin ng tao to. Kalimutan mo ang lahat sa kanya. Kalimutan mo ang kanyang pangalan. Huwag mo nang sasambitin ang kanyang pangalan. That is the meaning of being crucified. Pero anong naganap pagkatapos nun? The name of Jesus became more and more widespread. Kaya ano ang iniwan sa atin para i-celebrate? The name of Jesus. Natataglayin po natin. The name of God. Kung saan sa pangalan ni Jesus, naroon na ang lahat ng pangako ng Diyos, even your salvation. The name of salvation? Jesus. Kasi nga, wala nang ibang pangalan na sukat ikaliligtas na sangkatauhan kundi sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpubo doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi yan kailangan na itato mo sa noo, but by heart. Talaga bang tinatanggap mo o talaga bang nagagalak ka sa pangalan ng Panginoong Jesus? Paano mo masasabi na nagagalak ka sa pangalan ng Panginoong Jesus? Do you obey Him? Do you use the name of God to heal the sick, to drive out demons, para palayain yung mga na-oppress? Ipahayag ang katotohanan sa pangalan ng Panginoon Jesus? Do you love His name? Do you rejoice in His name? Naghagalak ka ba? Naiibig mo ba ang kanyang pangalan? Yung pong utos na yun, na huwag kang gagawa ng anong imahe. Yung iba, gumagawa ng paru-paro, gumagawa ng mga may pakpak na tao, para nagsabit-sabit. Hindi po yun ang essence ng Christmas. Many Christians, bulag sila sa mga trending na ginagaya nila, nakikisalamuha sila sa mga trending sa mundo ito. And that is ignorance of the truth. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng Christmas tree? Back in the research, yan po ay tradisyon ng mga pagano na kumukuha sila ng yung puno ng pine tree dahil sa paniniwala po nila na pantaboy ng mga masasamang espiritu. At pagkatapos nun, later on, sinabit-sabitan ng maliwaliwanag, nagdagan, nakiisa yung ibang mga Kristiyano, isa sila, o so nakisama sila. But during that time, na nagse-celebrate, okay, back in the time, during that time noon, na tuwing nagse-celebrate po ng Christmas ang mga pagano, alam niyo po ba, ang mga Puritans, halos isinasara nila ang kailang church sa araw na yon dahil ayaw po nila makiisa. Sino po yung mga Puritans na yan?
Sila po yung mga puro na tumanggap ng katuruan ng Panginoong Hesus at pinapanatili nila, pinipreserve nila yung katuruan ng Panginoong Hesus. That's why they are called Puritans. At yun yung teachings na dapat natin maipanumbalik at muli natin i-preserve. Naiintindihan niyo po ba? During that time. At nang ang Panginoon Hesus ay pumarito, sabi niya yung law in Matthew 5:17, I did not come to abolish the law. Hindi ako naparito upang i-abolish ang kautusan. Anumang bagay na bigyan mo ng atensyon na higit pa kaysa sa Diyos, ito ay tinatawag nating idol. Kaya nga kung tayo mas nagagalak pa sa Christmas tree kaysa magalak sa katuruan ng Panginoon Hesus, then that is an idol. Yung mga K-pop, mga concert na yung mga artista na ni-idolo, di ba? Maya-maya kahit sa vlog, di ba? Idol. Diba? Puro idol. Idolatry nga ang tawag dun eh. Wala sa katotohanan. Hindi ko sinasabing KJ. Okay, maaari sabihin nyo KJ tayo, but maging mapanuri po tayo. Tama pa ba yung ating mga gawi ng pamumuhay? Tandaan po natin, the Holy Spirit is very sensitive. Napaka-sensitibo po ng banal na Espiritu. Kaya matuto po tayo na maging sensitibo rin sa mga bagay-bagay na ating ginagaya o isinasabuhay o yung mga kaisipan. The Spirit of God is pure and sensitive. Ano po ba ang ibig sabihin ng simbang gabi? Bakit ho sasabihin nyo, bakit tayo sa church natin hindi tayo nagsisimbang gabi? Kasi po, araw-araw na po natin ginagawa yun. We have daily dawn prayer. We have daily night prayer. Hindi ka pa ba nagagala? Hindi lang po siyam na araw yung ginagawa natin. But every day. Yun na po yun yung essence ng ginagawa po nila. Yun na po yung ginagawa mismo natin. At hindi lang limited time. Unlimited time po tayo na nananalangin. Kaya huwag po kayong mainggit sa kanila. Dahil hindi lang silang gumagawa nun. You are already doing that sa lahat na nag-join during our night prayer and dawn prayer. Hallelujah. Yun na rin po yung essence nun eh. We pray. Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng Pasko? Ang Pasko ay nagmula, sa salitang Hebrew, ito po ay Pesach. Pesach. Ano ibig sabihin ng Pesach? Passover. Ang ibig sabihin ng Passover, ano ba yung Passover? Na ikaw ay nakalagpas na sa kamatayan. Ano po, kailan po sinelebrate yung Passover? During the time, bago po ang Exodus ng mga Israelita sa Ehipto, dumaan o pinadala ng Diyos ang anghel ng kamatayan. During that time, anong ginawa ng inutos ng Panginoon sa kanila? Magkatay kayo ng lamb. Diba? At yung dugo, ipahid din nyo sa mga doorpost. And pagkatapos doon, sabi niya, isara ninyo at pag dumaan sa gabing yon, pag dumaan ang anghel ng kamatayan, anong tutos sa kanila? Habang ang buong Ehipto nagluluksa o nag-iiyakan, nag-iiyakan dahil nagkakamatay ng kanilang mga panganay na anak, pero anong utos ng Panginoon sa kanila sa gitna nun? Celebrate. Ano yung celebration na yon? Eat the lamb.
kainin ninyo yung lamb. Di ba? Yun yung pinagsasaluhan nila during that time. They were celebrating eating the lamb. Anong kaugnayan nun sa buhay po natin ngayon bilang mga Kristiyano? Yung Pasko natin, we celebrate every Lord's Day. Ngayon po, do we still eat the lamb? Yes, of course. We still eat the Lamb of God. Dahil nga, Jesus is the Lamb of God. John 1:29. Di ba? Si Jesus po yung Lamb of God. At sa every Lord's Day, we celebrate, we eat. At paano po tayo kumakain ng lamb? The Word of God. Jesus is the Lamb of God. Jesus is the Word of God Himself. So kapag tinatanggap natin siya during Lord's Day, pinapakinggan natin siya, tinatanggap natin siya, kinakain natin the Word of God. Doon po, we are celebrating eating the lamb. Yun po yung essence ng Pasko. And after that, after we eat the Lamb of God, ano ba? Isabuhay po natin. Dahil sabi nga rin mismo ng Panginoon Jesus, siya rin mismo nagpakilala, I am, sabi niya, I am the bread of life. Eat my flesh and drink my blood. Ano po? Ang utos ng Panginoon Jesus, eat my flesh and drink my blood. Kainin ninyo ang aking katawan at inumin ninyo ang aking dugo. So paano natin gagawin yun? Kaya nga, paano natin makakain ng kanyang katawan? By continuously hearing the Word of God. Ang ibig sabihin ng pagkain ng katawan ay hearing the Word of God. And drink my blood, anong ibig sabihin ng drinking the blood? Live the Word of God. Isa buhay ninyo o isa katuparan, isa gawa ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi alam natin, ang flesh, yung katawan is flesh, di ba? Eat my flesh. Ngayon, paano magkakaroon ng buhay ang flesh sa pamamagitan ng dugo? That's why the blood is life. Kaya, yung tinanggap natin na salita ng Diyos, paano magkakaroon ng buhay yan? Kung magkainumin din natin dugo, kaya yung pag-inom ng dugo, yung pagsasabuhay po natin. That's why giving life to that Word of God is by living it. Drinking the blood by living it. Giving life. Kasi nga, the life is in the blood. Kaya nga kapag ang pananampalataya natin ay walang kalakip na gawa, it's dead faith. Patay na pananampalataya kung walang kalakip na pagkilos o pagsasabuhay. Kung pinakinggan lang natin, narinig lang natin, and then pagdating po natin sa bahay, wala tayong ginagawa, same thing sa dati natin dati natin old life, old way, then patay ang pananampalataya niyo. Kaya yun po yung ibig sabihin ng inumin ang dugo ng Panginoon Jesus. Bigyan ng buhay ang salita na ating pinakinggan. And that is how we celebrate Pesach o Passover o Pasko. I hope na nagiging malinaw po ang lahat na ito sa atin. Alam po natin na sa mundong ito, napakarami po umusig sa atin sa ating pananampalataya nito. Bakit? Kasi hindi na tayo kabilang sa mundo. So, uusigin tayo kasi sasabihin nila, silang tama, tayong mali. Sa totoo lang po, ang buhay po natin mga mananampalataya
Hindi naman po ito patalinuhan ng explanation patungkol sa salita ng Diyos. Ano po ang buhay po natin? Patapangan na ihayag ang katotohanan. Patapangan na itama sila o sabihin sa kanila kung anong mali. And that is our life. Hindi yung pagalingan sa explanation. Patapangan sa pagsabi ng katotohanan. Yan po. Maging ang Panginoon Jesus natin. Hindi naman po kasi tayo ang magbubukas ng kaisipan. Ano? Kasi kung ang buhay natin ay papagalingan nila, sana during that time na ang Panginoon Jesus natin naghahayag sa napakaraming tao, siya na yung pinakamagaling. Di ba? Pero bakit ang dami pa rin tumuligsa? Ang dami pa rin umiwan? Ang dami pa rin nag-ignore? Kasi nga po, hindi natin trabaho na pilitin sila na maniwala. Tapangan na po natin na kapag alam po natin ang katotohanan, sabihin natin. Huwag tayo matakot. Dahil ganun din po naman inusig ang ating Panginoon Jesus. Naintindihan naman ng marami. Pero bakit inusig sila? Kasi ayaw nilang tanggapin. Because of the pride of the people, kayabangan ng tao, dahil mas gusto nila yung kanilang kinagisnan. Napakahirap po umalis sa bagay na ating kinagisnan. Kumbaga, parang yung pag-alis natin sa comfort zone natin, naging komportable na tayo Noong tayo, di ba, ganun din po. Yung kalagayan po ng mga Israelita doon sa Ehipto, hindi po masasabi na puro pang-aalipin lang ginawa sa kanila. Bakit? Kasi nung umalis po sila ng Ehipto, nandun sila sa disyerto, ano ang sabi ng mga Israelita sa kanila kay Moises? Mabuti pa doon sa Ehipto. Nakakakain kami ng sapat, sagana. Kasi naging comfort zone nila. Naging komportable na sila doon. Kaya gusto nilang balikan. Karamihan po sa atin o mga tao, mga maging Kristiyano, na kapag katapos po nilang tanggapin ang katotohanan na linawan, naranasan at ang kagalakan, ay gusto pa rin bumalik sa dati nilang kinagisnan. At ano pong mangyayari? Doon po yun yung tawag ng nagpa-backslide. Babalik. Kasi hindi na niya ipinupuno ng kagalakan yung kanyang pananampalataya. Hindi na siya nagagalak sa salita ng Diyos. Our joy, ang kagalakan po natin ay hindi lamang dito sa physical. Dahil ang kagalakan po natin na pinagdiriwang to every Lord's Day ay yung pag-asa na nga po natin. Na tinanggap na natin hawak na natin. Kailangan na lang po natin manatili. Ngayon, kapag tayo po, isinasabuhay natin, when we drink, or when we eat the flesh, kapag kinakain natin ang katawan ng ating Panginoon Jesus at iniinom ang kanyang dugo, sa pagpapatuloy po nito, dito na po nagsisimula na maging sentro ang ating Panginoon Jesus sa buhay natin. Unti-unti na natin tatalikuran yung dating tayo na makasalanan. Dahil nga, sa pagtanggap natin sa Panginoon Jesus, sabi niya, sabi ng Biblia, dati, nabasa natin yan kanina, diba? Sa Aklat ng mga Roma, chapter 5, dati alipin tayo ng kasalanan. Ngayon, nung tayo tumanggap at kumilala sa Panginoon Jesus, sumunod na tayo sa Kanya, tayo ay naging malaya sa kasalanan, napalaya mula sa kasalanan, at tayo ay pumayag
na magpaalipin sa katuwiran ng Diyos. Dahil sa buhay po natin, anuman ang mas higit mong sinusunod, ay ito ang umaalipin sa iyo. Kaya kapag mas sinusunod mo pa rin yung mga makasalanang gawa, ibig sabihin, alipin ka kung ano ang ginagawa mo. Ngayon, kung ginagawa mo ay ang katwiran ng Diyos, then you become a slave of righteousness. Ay alipin ka ng katwiran. And of course, kapag alipin ka ng katwiran ng Diyos, you are rewarded by God. Ang Diyos ang bibigay ng gantimpala sa iyo. And that reward is eternal. Kasi sa buhay po natin nito, anumang reward na naisin mo, na tamasain sa mundo ito, mawawala. Kaya bakit hindi tayo maghangad ng reward na mananatili na hanggang sa buhay na walang hanggan, ay tatamasain mo pa rin. Eternal life, eternal joy. Yan po ang reward sa lahat ng mga alipin na katwiran ng Diyos. The righteousness of God. Kaya ikaw, gusto mo ba magpaalipin sa kasalanan o magpaalipin sa katwiran ng Diyos? Hindi naman po tayong alipin na sinasabi na pinapahirapan. Tama po. Hindi tayo gaya ng alipin na pinapahirapan at sinasamantala o tinutorture. No. Jesus, sabi nga po niya, I am the gentle shepherd. Ang pagiging alipin po natin sa ating Panginoon Hesus o sa kanyang katwiran, ganun is the same, ay tayo po ay alipin na puno ng kagalakan. Okay? We are filled with joy, being a slave of righteousness. Bakit? The slave of righteousness of God are children of God. Kapag sinabi mo kasing slave, hindi naman automatic na utusan ka lang. Kundi tayo, tumutupad tayo sa kalooban sa utos ng ating Ama na may kagalakan. And that is being a slave of righteousness. Ano? Hindi tayo yung, masama ang loob ko, di ba? Pero ginagawa ko ito. Hindi eh. Yung kagalakan spiritual na tinataglay natin, and this is automatic. Kasi nga, meron tayong Ama. And that is God. And He is God. Yung Ama natin sa Panginoon Hesus, na siya yung sinusunod natin, naglilingkod tayo sa Kanya, hindi na bilang alipin, kundi mga pinapaging anak niya. At yung paglilingkod na yun, ay punong-puno ng reward, punong-puno ng gantimpala. So, do not hesitate, o huwag kayong mag-alinlangan, o huwag kayong magdamot na paglingkuran ang Diyos. Dahil hindi po natin kayang pantayan kung ano ang kayang ibigay ng Diyos kailanman. Hindi natin kayang maghihigitan. God is a truly rewarding God. Now, kapag nagiging sentro na po ng ating buhay, ang pagtupad sa kalooban ng Diyos, and this is the time that we are putting Jesus Christ the center of our life. Sa Galatians 2:20, paano ba tayo, sabi niya, napaalipin sa righteousness, katwiran ng Diyos? Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, na mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. So, remember, nung tinanggap po natin ang Panginoon Hesus, kumilala, sumunod sa Kanya, nagpapatuloy sumunod sa Kanya, we became slave of righteousness. Ibig sabihin, namatay na sa atin, pinatay na natin yung sariling tayo. Ano ba yung ibig sabihin yung sariling tayo? Yung sarili natin kalooban, yung mga sarili natin pagnanais noon. Ano ba yung mga pagnanais na yun? Pagnanais ng laman. Pagnanasa ng laman.
Pinatay na natin ang lahat ng yon at nagsimula na tayong mamuhay sa ating Panginoon Jesus by doing His teaching, by doing His will, sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng yung karakter na ng ating Panginoong Jesus ang ating isinasabuhay. Ano ba yung karakter na yon? Humble and obedient. Mapagpakumbaba na makinig at tumanggap sa katuruan ng Diyos, tumanggap ng mga pagkakamali, tumanggap ng mga mali tayo sa mga dati nating pagnanais, nagpapatuwid tayo sa Diyos at sumusunod tayo sa Diyos, and that is ganun na po nabubuhay ang Panginoon Jesus sa atin. Kaya nga, dinideny na natin yung dating tayo. Dahil in doing so, si Jesus na po ang nagiging sentro ng ating buhay. And in this season, gusto ko pong i-remind about isa that Jesus must be always the center of our life, of our celebration, of everything. Kasi naiba na po eh. Tingnan mo na, yun na lang, pinapakinggan ng paborito nilang kanta. Pasko na, sinta ko, hanap-hanap kita. Sino ba ang hinahanap mo sa Pasko? Ha? Kung mawawala ka, sabihin ko, sinta, paano ang Pasko? See? Sino na ang sentro ng Pasko? Si Sinta? Hindi na. Si Jesus. Sino na ang sentro? Si Santa Claus? Hindi na si Jesus. Kaya tingnan mo, ano na ang sentro? Yung magrereklamo ka, bakit ganito ang tinanggap na regalo ng anak ko? Ang mahal-mahal ng binigay ko. Diba? Nawala na yung sentro ng Pasko, which is supposed to be Jesus. Let's make Him. Gawin natin na siya ang sentro ng buhay natin. At hindi lang sa season na to, throughout season. Throughout seasons. He must be the center. Paano natin siya gagawin sentro? In every decisions that we make, lahat ng mga decision ginagawa natin, consult Jesus. Pray. Read the Bible. Sa ating environment, consult the Bible on how we can live peacefully. Whether kung marami kayo, kung nag-iisa ka, how can you live in a joyful life, with a joyful life living in you? Kahit sa oras ng solitary or solitude. Itinanggap natin ng Panginoon Jesus. Tinanggap natin, nasa atin ang banal na Espiritu. Kasama natin ng Diyos wherever you go. Sabi ng Panginoon Jesus, pag tinanggap natin ang banal na Espiritu, I will be with you to the ends of the earth, to the ends of the age. Paano tayo malulungkot even in the times of solitude? Sa buhay po ni David, hindi mo masasabi na bago siya maluklok sa kanyang pagkahari o nung siya pagkatapos po niya na ginapi si Goliath, nakaranas siya ng kalulatian, but there were many times na siya and nag-isa, nag-solitude na hanggang sa parang mag-isip pa na siyang magbali-baliwan. Nakaranas din po siya ng pag-iisa. But he did not live. Hindi niya iniwan ang Diyos. Hindi siya umalis sa piling ng Diyos. Nandun pa rin, even in times of his agony, yung pagdurusa niya, in sufferings, hinanap pa rin po niya ang Diyos to find the joy in Him. Kaya nga nung sabi niya, remind me sa aklat ng mga awit o psalms, remind me the joy of my salvation. Diba? Remind me. Huwag kang panghinaan doon, magdaan liwa-liwanag, araw-araw natin binabasa. What else? Paano siya magiging sentro sa ating buhay? Sa mga bawat prinsipyo sa buhay mo na nais mong panindigan. Matuto tayo na maunawaan muna ano ba ang prinsipyo ng Diyos sa mga bagay-bagay, and that
must become, yan ang dapat maging prinsipyo natin sa buhay. Ano mga prinsipyo na yun? Sa halimbawa, prinsipyo ng Diyos, kahit na lahat ng nasa paligid mo gumagawa ng masama, gawin mo pa rin kung ano mabuti sa harapan ng Diyos. Gawin mo pa rin kung ano matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit na ang lahat na nasa paligid mo maging corrupt, you must continue to be honest in the sight of God. Yun yung mga prinsipyo na dapat panindigan natin at ipaglaban. Tandaan po natin. Yun yung pagiging sentro ni Jesus sa atin. Na nakatingin tayo sa Kanya, hindi sa mga tao sa paligid. Hindi sa mga gawain ng mga tao sa paligid. We are centered only to Jesus. Si Jesus matuwid. Siya ang aking Panginoon. Siya ang aking susundan. Siya ang aking ilaw. Siya ang aking gabay. Wala nang iba. Kapag ang mga mentors mo ay napila o natatapilo, nadapa, at yung iba na landas, then continue to focus on Jesus. Center. At hindi ka mawawala. God will be with you to the ends of the earth. Hindi ka niya iwan. So in everything we do, alalahanin natin si Jesus. Ano ang purpose? Bakit ka nagtatrabaho? Ano ang purpose mo sa Panginoon Jesus? Bakit ka kumakain? Ano ang purpose mo sa Panginoon Jesus? Bakit ka nabubuhay? Hallelujah. Let us be reminded. Ito ang dapat nating muling alalahanin at kilalanin to celebrate, to feel the joy ng Pasko o Pesach. Kasi ang ibig sabihin ng Passover, kinuha ka na niya eh. Mula sa kamatayan, inilipat ka na sa buhay. Ibig sabihin, yung kamatayan na dumaan, yung the angel of death na dumaan during that time in Egypt, nilampasan ka eh. Dahil sa dugo ng Panginoon Jesus. Diba? And you were celebrating. You are celebrating because of the Lamb of God. And that is the meaning of Pasko o Pesach o tinatawag na natin Pasko. Hallelujah. And I hope maging malinaw po ito and huwag sana mawala sa atin. Our joy is not limited here on earth. Yung kagalakan na yung every season, di ba, pag season, parang puno ng kagalakan ng tao. Ngayong season lang ito. Pero after that, di ba, iba na naman ang emosyon nila. Iba na naman ang damdamin. But remember this, the joy that we must possess, ang kagalakan na dapat natin taglayin, ay hindi lang kagalakan na nandito, yung kagalakan natin nararanasan ang salita ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, dito sa lupa, kundi yung kagalakan ito na mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Dahil ano ba yung kagalakan ito na mananatili sa buhay na walang hanggan? Buhay na hindi ka mapupunta sa dagat-dagatang apoy, kundi sa piling ng Diyos na puno ng kalwalhatian. And that is the joy that we must live on forever. Hallelujah. And let's pray. Sama-sama po tayo manalangin. Magpasalamat po tayo sa Diyos sa mga salita natin na pakinggan at inahayag niya sa atin ngayon upang muling palakasin natin kalooban at ganoon din sa mga pangako niya na patuloy niyang ipinapaalala sa atin at humingi tayo ng tulong sa Kanya na tayo ay makapanatili sa kanyang mga salita at siya ay maging sentro talaga ng ating buhay in everything, in every way of our lives. Let's shout the name of Jesus and let us pray. Jesus! Jesus! Jesus, ang naming Diyos na dakila ang kapangyarihan, katunay nga sa iyo ang kalawatian, sa iyo ang kapangyarihan. Maraming salamat po sa mga salita na iyong itinurong muli sa amin, pinaalala mo sa amin sa araw na ito. Salamat na binigyan mo kami ng kagalakan ito at ipinag-unawa mo sa amin na kami nga ay tunay na makakabahagi sa iyong kaharian sa aming pagpapatuloy at pananatili sa iyong mga salita.
Ama, tulungan mo kami na magsalita ito, manatiling kagalakan sa amin throughout season, even in times of even in times of solitude, times of solitary, na manatili ang kagalakan ito, ang pag-asa ng muling pagkabuhay na sa kamatayan ito, kami ay muling bubuhayin mo sa pangako ng aming Panginoon Jesus sa pananalig namin sa Kanya. Father God, let us be reminded about this promise na hindi mawala sa amin ang kagalakan ito, at tulungan mo kami, bigyan mo kami ng kalakasan sa bawat araw na mapagtagumpayan kung ano man ang mga dapat naming pagtagumpayan, ang mga gawin namin na hindi mo kinalulugdan ay maisatabi namin, mapagtagumpayan namin, maituwid namin ayon sa iyong pamantayan. Tulungan mo ng bawat isa ang pagpala sa iyong mga salita, na ang mga salita mo ito ay hindi mawala sa kanilang puso, kundi maiukit sa bawat puso ng bawat isa. In the name of Jesus, tulungan mo kami na hanggang sa lahat ng pagkataon ay maranasan namin the working of the Holy Spirit, at patuloy na namin maranasan the power and authority to drive out demons and to heal the sick, at sa pagganon mapaalala sa amin that our names will be written in heaven as long as we keep on doing your command. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah.